guys! Welcome back to my YouTube channel, Pilipina and Turkish Vlog. For today's video, ayan na nga guys, dumating na yung mga purchase sa atin ng mga kababayan natin dito sa Turkey. And ipapakita ko lang sa inyo guys, itong mga dinideliver sa akin. And waiting ako dito actually mga 1 week or mga 10 days ganyan katagal ito dumating. Sobrang daming pinagdaanan nito guys. And makikita nyo itong bag is open siya na parang inayos na lang nila kasi nga masyadong mahigpit sa custom dito sa Turkey guys. Kaya iniisa-isa nila yan. So ayan, binubusisi talaga nila kung ano yung laman ng mga sinend sa atin. And ano yung mga shoes lang naman actually ito at mga jewelry box kasi yan lang naman yung mga best seller natin dito sa Turkey. Yan lang yung mga gusto nilang bilhin sa akin dahil sobrang mahal kasi dito sa Turkey kung bibilhin nyo yung mga jewelry box. Kaya sobra sigurong mabenta yung mga jewelry box ko. And finally, dumating na nga. Kaya mai-deliver ko na siya this week. And ipapakita ko this video yung kaganapan sa aking pagtitinda sa Turkey. Ano ba yung nangyayari? Saan ba ako pumupunta? And gaano ba kalayo yung mga pinupuntahan ko? And gaano ba kahirap na maging online seller ka dito sa Turkey? So, ayan, ang first thing is magpo-purchase ka syempre doon sa iyong supplier. And then, kapag nabayaran mo na yun, anyways, yung mga pinabayad ko dito, hindi credit, no? Puro yung debit card ko yung ginagamit ko. So, cash yung binabayad ko talaga dito. Kaya yung puhunan ko, pinaikot-ikot ko lang yan. Kung saka ko lang makukuha yung pera ko kapag na-deliver ko na yung mga item. And dun lang kasi makukuha ko yung mga bayad nila. Kasi usually mga Pilipina talaga dito sa Turkey is wala silang bank account dito. Kasi mahirap kumuha dito kung wala kang papel. And kailangan nila yung address and minsan yung mga amo kasi hindi sila nire-registered sa address nila. So, kailangan pa magpa-register para maka-avail ka o makakuha ka ng address. Kasi yun lang naman yung pinaka-importante dito, yung address at yung iyong ID, yung legal ID mo dito sa Turkey. Kung wala ka nun, hindi ka makakapag-open ng bank. And ayan na nga guys, yung mga paninda natin, dumating na sila. Pinapakita ko na nga ito. Ito na yan siya guys. And i-deliver ko na yan. And then after that, kailangan kong gumawa ng isang video para sa kanila. Para makita nila yung actual na itsura ng mga binebenta ko. Kasi some of them ay mga on hand ko lang. Yung mga kumbaga walang may-ari. Yung iba naman dyan, karamihan ay may mga may-ari na. And then ipinapakita ko na rin yung mga sample para makita nila actual kung ano ba itsura ng kanilang mga yung mga paninda ko o yung kanilang in-order. Ganyan yung makaganapan behind sa aking pagtitinda dito sa Turkey. And sa mga nagtatanong kung bakit wala na akong daily vlog dito sa YouTube, pasensya na kayo mga sister. Kasi medyo busy-busyhan tayo. Kasi kapag ganyan dumadating yung mga parcel ko, busy ako kasi ang gagawin ko is iisa-isahin ko yung mga nag-mind sa akin and i-message ko sila na nandito na yung item, kailan ang meet up. Ayan. So, anyways, meron pala ako ditong page dito sa Turkey. Group, ano siya, ano bang tawag doon? Private group siya dito sa Turkey na ang makaka-avail lang o pwede lang makasama sa group is yun dito sa Turkey. And yun ay ginawa namin since 2017 pa. Dalawa kaming gumawa nun, si Sulen, yung kaibigan ko. Kasi siya noon ay nagtitinda din ng mga pagkain naman sa kanya. And ako naman ay mga damit, ang mga tinitinda ko dati. So, gumawa kami niyan. Kasi nga, dun sa mga community dito sa Turkey, parang bawal kasing mag-post doon ng mga paninda. Kaya naisipan namin gumawa nito. And pero sa ngayon guys, marami na rin mga page ng Facebook na gumawa ng ganito, ng katulad nito sa amin. So, anyways, ayan, sobrang gaganda kasi nitong mga item o yung mga paninda ko guys. And piling-pili lang actually yung mga tinitinda ko. I mean, tinitinan ko yung mga reviews, kung maganda yung reviews, kung nasa 4.9 or 5-star siya, yun, kumukuha talaga ako. Pero kapag pangit yung reviews, hindi ako nagpo-post kasi syempre, gusto ko rin naman na yung mga buyer natin ay masatisfied dun sa mga in-order nila o sa mga
yung mga minay nila. Kasi para uulit pa silang mag-order sa akin, diba? Kasi yun naman talaga yung goal ko na magustuhan talaga nila, yung maging masaya sila. Kasi masaya na ako kapag masaya yung minor ko na sa kanilang mga in-order sa akin. And nasasayahan din ako. And parang mas ginaganahan ako magtinda pagka ganun. So ayan na nga guys, patawid na ako ng European side para mag-deliver ng mga paninda ko. And lagi kong kasama sila. So guys, ayan, pauwi na pala ako. Dito na ako sa bahay. So nag-deliver ako ng mga paninda ko. And ngayon lang ako nakarating. Kasi parang ang bilis ko nga lang guys. Kasi umalis ako ng 10. Andito na agad ako ngayon sa bahay. Diba? Ang bilis-bilis lang. So kanina umiiyak si Lane nung umalis ako. So guys, yung kaibigan ko may binigay siyang gift para kay Layla kasi nga 'di ba birthday nung nakaraan. So binigyan siya ng gift. And tamang-tama naman kasi kanina nung umalis ako ng bahay, umiiyak siya nung nakita niya akong umalis. And kaya sakto may gift sa kanya. Ewan ko kung ano magiging reaction niya sa gift. And saglit lang naman akong umalis guys. Iniwan ko siya sa asawa ko dahil total wala naman trabaho si Mister. Kaya hinatid ko lang yung mga item sa European side. Ayan na, sobrang masaya naman siya sa gift niya. Let's see. Diba? Wow, this. How about this? Wow, baby! So guys, maghahatid kami ng item ni Layla. Ayan, malapit lang naman guys yung paghatid na namin. Mas madali sa akin maghatid kapag dito lang sa may Asian side, kung saan ako nakatira. And metro lang din naman, so easy peasy lang sa akin maghatid. Pero yun nga, medyo malayo, pero okay lang na malayo. At least ba, diba? At least hindi na ako pupunta ng European side. Kasi pagka sa European side, sobrang talagang hirap sa akin. Lalo na kapag traffic. Tapos ngayon, summer pa mainit. So, okay lang ako sa train. And guys, mamaya balitaan ko kayo. Ayan guys, so after nang mag-deliver ng mga item, ang ginawa ko naman, pumunta kami dito sa mall and sinundo na lang kami dito ni Mister kasi patapos na rin naman siya ng work. So dito na rin kami nagkita sa shopping mall. Malapit lang to sa amin, Asian side lang dito sa Metropol Shopping Mall ito. Sobrang ganda dito guys, kumain lang kami ng very light lang dito. Very light. Kasi nga hindi na ako nakakapagluto talaga. Nung nag-start ako nagtinda, hindi na ako nakakapagluto usually ng mga dinner. Pero bago ako umalis, nagluluto na ako ng lunch ni Mister kasi nga sa bahay siya nagtatrabaho, diba? So minsan kapag ganitong late na yung delivery ko, minsan na late na ako. So yan, hindi na ako nakakapagluto. And sobrang naman ganda ng toilet nila dito guys sa Metro Paul Abeme. So kung makakarating kayo dito guys, ang ganda. Anyways, the third days naman ay pupunta pa rin ako sa European side naman ang punta ko. Ngayong second day, ako guys, dito lang sa Asian side. So, third day, pupunta naman ako ng European side. Actually guys, halos everyday yung aking delivery. Kasi minsan may 2, 3. Kasi yung mga Pilipina talaga dito, hindi sila pare-parehas ng day off. Minsan, iba-iba talaga sila ng day off. Kaya ganito ang nangyayari. Everyday akong umaalis ng bahay. Mga 2, 3 item. And nandito na nga kami kay Sulen guys. Dito kami napunta. After ng aking pagdi-deliver, tumiretso naman ako dito sa bahay ni Sulen sa kaibigan ko. And nakikain na ako since birthday nung anak niya nung nakaraan. So nag-late pansit siya. And pinagsalo-saluhan namin yung panin. Tayo, dito sa Sasha, ang araw-araw bisita.
Araw-araw. Ayan po yung Di ba pwede aming oras-oras? food. Be, oras-oras. Pansit, tsaka bamya. Ay, Sige, okra. ano to? Dessert, di ko alam yan. Rice na pang diet rice. Kain tayo. Dito kami kila Sule, nakikikain. Andun po si Leila, oh. Askin, Ben. Sige. Ayun na nga guys, that's the end of our video for today. And thank you so much for watching. Bye-bye. Uwi na kami.